One week vacation ng mga rich kids sa Iloilo. Part 4. Sinama nga ako ng ate ko dyan sa field niya. Hello mga haga! It's me, Dolly. The Gala Era. College graduate pero tambay muna sa ngayon. Gusto yumaman pero ayaw magtrabaho. Oops, joke lang po. Mahilig kumain pero tamad magluto. Paglutuan pa kita. Pinanganak sa Anhawan, lumaki sa Taguig na padpad sa Cavite. Para nga akong si Dora, pag-alagala lang pero walang mapa. Join nyo ko sa araw-araw habang sinusubukan kong maging functional adult. Let's go! Aga nga kaming umalis niyan at hinatid kami ng kuya naming panganay. Sayang at wala kaming videong tatlo habang kumakain. Nakalimutan ko kasi gutom yard. After namin kumain, hinatid na kami ni kuya sa tricycle. By the way mga haga, papunta nga pala kami sa Dingle, Iloilo. First time ko din makasama sa ate ko sa work niya. Ganito pala yun, no? Grabe, may pasabog yung ate ko. Hindi ko in-expect talaga, sobra. I'm so proud of you, ate. Tingnan nga kami sa work ng ate ko at bigla naman sumama yung tiyan ko. Ayun tuloy, napasi-CR pa ako sa kanila. Nakakahiya. Kaya nga, nag-start na ng meeting yung ate ko kasama yung mga officers niya dyan. Tingnan mo naman yung mukha niya, suplada yarn. Ang taray naman ng ate ko. Sorry. Hindi niya nga alam na nabidyohan ko siya. After nga ng meeting niya, dumaan muna kami dito sa Old Church ng Dingle. Siyempre, hindi mawawala ang pagiging model yarn. Dito nga lang ako ginala ng ate ko kasi ito lang naman yung may magandang lugar dito. Yung plaza naman ay under construction pa. After nga nito, kumain na kami sa 7-Eleven. Kami kumain ay nag-pray muna si ate. Thank you Lord kasi nakauwi ako that time. Sobrang blessed ko po kasi nakasama ko na naman ulit yung aking mga pamilya. Ibang buhay po ako magpapasalamat sa inyo at ginabayan niyo ako. Thank you for everything, Lord. Habang kumakain kami ng ate ko, nagkukwentuhan lang kami about sa life na mga panahong hindi kami magkakasama. Share siya sa akin ng mga problema at ako din. Di man perfecto ang aming sibling relationship, at least alam naman namin sa isa't isa ay mahal namin sila. Thank you so much din sa aming mga parents na nandito kami sa mundong ito. After nga namin kumain, pumunta na ulit kami sa office ng ate ko. Diyan nga, tinutulungan ko siya at ang ambag ko lang dyan ay maggupit-gupit. Habang siya naman ay nagpapaprint. Grabe, nagulat talaga ako doon sa ate ko kasi tinatawag siyang ma'am. Hanggang sa pag-uwi namin, inaasar ko siya. Hello, ma'am. Ma'am, kumain ka na? Ma'am, anong gusto niyong kainin? Kahit sa pag-uwi namin sa bahay, pinagtitripan ko pa rin siya. Hindi man kami laging magkakasama, mahal na mahal kita ate, I love you. Basta, lagi mo akong pautangin ha. Char. Kaya pala, ma'am siya sa field at sa bahay naman, utusan ko siya para magtimpla ng kape sa akin. Siyempre, tagaluto ko rin. Thank you ate, love you more. After nga namin matapos dyan, syempre, inaya ko siyang sumayaw kahit mahiyain siya. Yun na nga, sumayaw din. Ito nga pala yung sayaw namin. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y napibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, sumayaw ka pa. Nakauwi na nga kami niyan sa mga oras na yan. At yun na nga, nagpapamassage ako sa kuya ko kasi nga, sabi ko sobrang sakit ng paa ko. Tuwang-tuwa pa siya dyan. O, diba? Tingnan nyo na, mabaho daw yung... Ito na nga, at dito naman si Duding na makulit. Ang takot sa camera, ngayon lumalapit na siya. Comment mo naman kung saan umabot yung video ko. Thank you for watching. Bye!